Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa nangyari po sa The Clones kahapon. Na kung saan marami na naman po ang nagreklamo tungkol doon sa judgment ng judge sa nanalo po na ka-Voice of the Star kahapon. So unang sumalang po kasi ay si Ron Dave Recluta ng Cavite. Ang ginagaya niya pong boses ay si Dennis Yang. Dennis D. Yang mga Kadabarkads. So magaling siya. Mataas yung boses niya and kaboses niya po talaga yung kanyang ginagaya ha. And ang kalaban niya ay si Alan Orvis Tondo ng Angeles, Pampanga. Ang ginagaya niya naman ay si Rex Smith, tama ba ako? Ngayon, nung nagkaroon na po ng judgment tungkol doon sa performance nila, ang nanalo po mga Kadabarkads ay si number 2. So yes, parehas po silang magaling mga Kadabarkads. Actually, wala pong maitulak kabigen pero ang labanan kasi dito sa The Clones, ka-Voice of the Star, ay ka-voice ng ginagaya po nila. Kaya marami pong umalma na mga netizen at ilang Dabarkads na bakit hindi yung number 1 yung nanalo. Dinig na dinig daw po doon sa telebisyon kahapon yung sumigaw ng 1, ang daming sumigaw ng 1, pero number 2 daw yung pinanalo. Kaya ngayon, ang daming nagrereklamo na bakit daw ganoon yung naging resulta. Siguro daw yung judges kahapon ay hindi po inabutan yung itong ginagaya po ni Ron Dave na si Dennis D. Yang. Kasi parang hindi daw alam kilatisin yung boses nitong si Dennis D. Yang na kuhang-kuha naman nga po ng number 1. So ito po yung ilan sa mga komento ng ilang netizen doon sa chat comment section po ng TBJ Itbulaga na live. Sabi dito, grabe naman, kaboses ng number 1 si Dennis D. Yang. Bakit number 2 nanalo? Layo kaboses ni Rex Smith. Ano ba yan? Nabingi ba yung nag-judge kainis? Sabi ba ng isa dito, kala ko ba kaboses ang labanan? Pakinggan nyo ulit kung kaboses ni Rex Smith yung pinanalo nyo. Diyos ko po, malamang mabash na naman kayo. Ang dami nang nagsasabi at narinig na si number 1 talaga ang deserve na manalo. Malapit kaboses ni Dennis D. Yang kumpara naman sa number 2. I love Itbulaga, sana maging fair naman kayo. So ayan, muli na naman pong nabatikos ang Itbulaga dahil dito sa judgment nila sa The Clones. So sana magkaroon na lang po ng wild card mga Kadabarkads kasi mahusay din po talaga si number 1. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa kaganapan po sa grand winner natin na si Jean Jordan Abina na kung saan ang dami na pong mga offers sa kanya na mga event para po siya ay mag-perform, kumanta. Nakakatuwa no? Kasi simula po nang siya ay manalo sa Itbulaga, grabe, dumagsa po yung offer sa kanya. Talagang malaking tulong po ang Itbulaga, no? Para sa kanilang mga karera. Talagang pag may talento ka, tapos nakilala ka sa Itbulaga, talagang kahit wala ka sa programa, uulanin at babahiin kayo ng offer. At alam nyo, mga Kadabarkads, etong si Jean Jordan, kasama niya po si Jerome as Elvis Presley and syempre etong si Rowell as Matt Monroe sa isang event po yan. Sabi nga dito sa isang post, a heartfelt thank you to Sir Pili for the trust he gave to Jean as Karen Carpenter, Rowell as Matt Monroe, and Jerome as Elvis Presley. Bonus pa na nakasama namin si Sir Marcelito Pomoy. Parang naging mini concert na rin ang birthday celebration. Sobrang saya ng gabi and we're truly honored to be part of such a classy and star-studded event. Ayan mga Kadabarkads. Grabe, magkakasama po silang tatlo at close na close sila ha. So sa Shangri-La po sila mga Kadabarkads nagkaroon ng event. And eto pa, another event ang pinuntahan na naman. Ito nga si Jean Jordan for 50 birthday naman ito. Sabi nga dito, another client has once again placed their trust in Jean for a 50 birthday celebration in Rosario, Cavite. Our heartfelt thanks to Mamu
for graciously inviting Jin and allowing him to be part of your special celebration as Karen Carpenter. O, di ba? Ang dami pong offer kay Karen Carpenter. Ang daming natuwa po sa kanya dahil sa galing niya po sa panggagaya po kay Karen Carpenter. Grabe, simula pa lang yan at alam kong marami pa ang blessings na ma-unlock dito kay Jin Jordan. Samantalang si Zombie po ay naglabas ng panibagong statement sa kanyang social media account tungkol ito sa pagpanaw po ng kanyang ama. So ito po yung pumanaw mga kadaberkads, yung kanyang ama. Diga po ay nag-host si Zombie sa Sugod Bahay mga kapatid. So yung ama niya po doon sa Nigeria pumanaw po. Ngayon hindi ata siya makaka-uwi. Sabi niya nga dito, "Rest in peace, Dad. Thank you for everything. The last time I saw you was January 2024. When I went back home after 7 years. I never knew that would be the last. Thank you for the resilience spirit you've taught us, your children. Thank you for the mindset you've impacted into us. Rest well, Dad." So, nakakasad naman mga kadaberkads, no? Parang hindi siya makakauwi doon po sa Nigeria kasi 22 hours po ang biyahe noon. And sabi niya nga po, pag umuwi siya, tas babalik siya dito sa Pilipinas, parang, alam niyo yun, parang empty. Parang ang lungkot noon mga kadaberkads, kaya siguro hindi na lamang siya umuwi doon po sa Nigeria kasi wala din daw siyang lakas na makita yung kanyang ama. So kaming buong Daberkads ay nakikiramay sa'yo. Zombie, pakatatag ka. Alam kong malalagpasan mo yan. Wala namang binigay si Lord na hindi natin kayang lagpasan. Oo, alam nating masakit yan. Pero matututunan din natin na tanggapin yan dahil dyan din naman tayo pupuntang lahat. Diba? Una-unahan lang yan, ika nga po nila. Kaya naman habang kasama natin ang mga mahal natin sa buhay, iparamdam natin sa kanila na sobrang importante sila sa atin at syempre, mahal na mahal natin sila. Para nang sa ganun, mawala man sila, at least naparamdam natin na mahal natin sila. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa mga Daberkads natin na kung saan ay nagsama-sama po for 100 years anniversary ng isang brand. Walang iba kundi po ang Magnolia. So ito pong si Alden Richards, si Judy Ann Santos, and si Marian Rivera, nagkita-kita po sila sa isang event mga Kadaberkads. Sabi nga dito, Magnolia Celebrity Ambassador pala itong si Judy Ann Santos, Marian Rivera, and Alden Richards together at Magnolia's 100 year celebration event held at the Shangri-La, the Port BGC. Ayan mga Kadaberkads, present si Alden Richards sa ganap na yan. And grabe yung ano nila doon ha, yung pagbabatian nila, talagang miss na miss nila ang isa't isa. Lalo na po si Marian and si Judy Ann Santos, si Judy Ann and si Alden Richards. So kahit di natin nakakasama si Alden Richards sa Eat Bulaga, nakakasama naman siya ng mga Daberkads natin sa labas ng programa. Kaya naman, happy 100 years anniversary sa Magnolia. So, paano mga Kadaberkads? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.